Nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! DJ 8:10 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang mukha ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman. Kasama si Percy Lapid. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At gaya po naman ng dati, siyempre tayo po ay tatalakay kasali po kayo sapagkat meron po tayong mga landline dito po sa ating himpila na maaari po ninyong tawagan para po sa inyong mga reaksyon.
At meron din tayong mga text line kung saan maaring ipadala ang inyong mga comments. Samantala sa mga nanonood po ng ating live streaming, alam na po yan, ano ho. Sa gawing kanan, meron chat room at maaari pong itype ang inyong mga reaksyon at babasahin natin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Sasamahan po tayo sa technical side ng ating pong piloto. Ang ating technical director si Braille hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng palatuntunang Lapid Fire. Ang balitang ito ay hati balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Binabalak po ng ating pamahalaan na muling buhayin ito pong anti-subversion law. Kabataang estudyante sa iba't ibang paaralan, di natin alam kung nag-underground. Tawag nung araw dyan, underground, pagka nawala. Sumanib na, sumapi na sa mga taon labas. Magandang pag-usapan yan. Pero may nagsasabi po, lalo na yung leader ng mga subversibo, na si Joe Masison, sarap buhay. Kwan daw yan, hindi raw po, ano yan, ika nga magiging, dahilan para, matigil ang insurgency dito po sa ating bansa, ang insurrection. Si Era pala, di nagbabayad ng tamang buwis. Napakawalang yan tao nito. Ultimo pala dun sa Green Hills, sa San Juan, yung bahay nila ron, halos yata lahat ng bahay dun sa Polk Street, kanila na Kalahin ninyo, mas mababa sa dapat bayarang amilyar kesa sa ibang mga residente, mga kaibigan, Lintik talaga mga pinagpala mga taong ito. Ginagamit talaga mga pwesto't kapangyarihan, mga kaibigan, hindi ho ba? Para sa sarili nilang interest, para mapaboran ang sarili nila. Ito naman mga luko-luko, luka-luka yata, lukring. Dito po sa MMDA. Aba, isinisi na naman sa pagdami raw ng volume ng mga bihikulo, yung paglala ng traffic sa EDSA. Damuho kayo. Pag wala nang maipalusot, balik tayo sa dating katwiran. Ang dating alibay. Kung hindi pinagsasaksakan nyo pa mga pagmumukha nyo dyan Iba kayo naiyang, alam lang nyo, sumweldo, kakapal ng mukha nyo.
Ang dami hong mga ika nga dito, mga gustong mag-ipursigi ang kabutihan para sa bansa at mamamayan. Kaya hindi kalabisan kung kayo magsipag-resign, hindi kayo mga kawalan sa gobyerno. Ang katunayan pa nga niyan, pag nag-resign to mga nandiyan sa MMDA, simulan mo kay Danny Lim, kay General Danny Lim Cudeta, mga kaibigan, doon pa lang yan. Di ho ba? Kila Pialago, Jojo, wala, Daldal Garcia, Yabang, si ano pa, isa, Nebriha. Paalam na kayo. Tapos na ang programa nyo. Tapos na ang palabas. Nag-flop ang mga ika nga po'y palabas ninyo diyan po sa MMDA. Ano po? Ito naman mga walang yang inchik na nagsipagdadayuhan dito. Akalain nyo, dumadayo rito. Nahuli na naman ang tarantadong inchik, no, dyan sa Pasay. Kidnapping na naman ang kaso nito kasi illegal detention eh. Di kidnapping. Illegal detention, kapatid ng kidnapping yun. Makalain ninyo ito'y ano raw ho, ha? Humingi ng tulong sa pulis. Isipin nyo, problema pa natin ito, dagdag pa sa krimen, dami na nga krimen dito. Tapos magsisipagpuntahan dito, dito magkikidnapping ang mga samantala yan, pogo-pogo na yan, mga sugal-sugal na yan eh. Bawal sa China yan. Tapos dito dinadala, nag-e-export sila ng sugal. Buti pa yung sugal na i-export. Sana mauso na yung mga magnanakaw, ma-export. Baka dyan tayo yumaman sa dami niyan dito. Yan ang pinagbubuting ano rito, industriya ng pagnanakaw. Halos ang karamihan, mga kaibigan, ay dyan nagpapakadalubhasa. Paano kukunin yung pera ng may pera? Pakinabang na wala silang gagawin, nantakin mo ipagkakatiwala yung pera. Kasi makakakuha raw ng malaking tubo kada buwan. Saan ka nga naman makakakita ng ganun, ano ha? Sa bangko, tagal tumubo ng pera dyan. Money laundering ka pa. 500,000 pera mo, ano ka pa, titiktikan ka pa. Tsaka ang bangko ngayon, ang lakas kumaltas ng ano. Ewan ko kung saan galing yung kinakaltas nila. Uubos yung pera mo. Yun tuloy, naiisip nung iba,
Bakit sa bangko ko ito? Siyempre, yun ay ipang-iinganyo niya mga damuhong ano na yan, networking na yan, di ba? Pyramiding yan eh. Ponzi scheme yan eh. Kaysa i-deposito mo sa bangko yan. Ang mga bangko ngayon, mandurugas yan, baka akala ninyo. Pakikinabangan na nila yung pera mo, kukunan ka pa. Dito mo sa amin lagayan, walang bawas yan. Kahit 5 duling na tutubo ka ng mga 20%, 30% kada buwan. Subukan mo. Ito na po, 1 buwan. Tumanggap 30,000. Kasi 100,000 yung kwan niya, isinapi niyang pera. Tuwan-tuwa ngayon ang damuho. Kita mo na, pagalingan lang dito sa mundo. Kita mo nga ako ito. Tambay-tambay lang ako, may 30,000 ako 1 buwan. Sumunod na buwan, na-delay na ng ilang araw. Hindi, na-delay lang tayo. Pinaina na naman. Di nakaka-60,000 na siya. Yung pangatlong buwan, wala na yun. Mga kaibigan, pahirapan na yun, hanapin mo na yun. Magkano nawala sa'yo? 40,000. Mabuti kung ganun lang ang halaga eh. Lintik ang mga bunganga ng tao ngayon, sa panluloko. Ang mga dila. Kaya sabi, ang dila, mapanganib yan. Dati sa chismis lang mapanganib yan. Ngayon, pati sa panluloko, talagang kuwan. Iyan ang qualification ng mga tao ngayon. Kailangan magaling ka man. Buladas. Parang totoong-totoo sinasabi, walang gatol kung magsalita. Ayan po mga kaibigan. Sa pamahalaan naman, kesyo itong PACC. Kesyo marami raw 3 taon na kayo, hoy. Wala pa kayo napapabilanggo. Wala pang nauumpisa ang kaso. Nahuhuli ninyo, pipitsugin. Pag hindi nakapaglagay siguro, hindi makutongan. Yun ang hirap dito eh. Pag magnanakaw ka naman, nanakawang ka pa. Ganyan ho eh. Ewan ko ba't nagkaganito itong bansang ito. Bueno, mga kaibigan, ano ho itong ito tungkol dito sa subversion law na balak po ay buhayin daw. Yan yung sinasabi natin. Kahapon, di ba? Ano ba yung topic natin kahapon? Yung tungkol dun sa sinasabing pwedeng tumanggap ang pulis. Ay sabi nga natin, kung gusto ninyo yan, baguhin niyo muna yung batas. Kasi na bes, ang presidente huy, executive eh.
Hindi ho siya legislative, hindi rin ho siya judiciary. So ano, tungkulin ng executive? Ba, wala kang karapatang amyendahan yung batas. Lalo sa bibig lang. Ibig sabihin, pag sinabi na amyendahan na yung batas, ba, hindi pwede yun. May proseso, di ba? Ipapanukala, pagbobotohan, dalawang chamber yan, upper at saka lower. Pagka natapos presidente para maging ganap na batas. Ganun ho ang katulad niya, subversion law, o di baguhin niyo yung batas. Nagtataka sila, ba't nagkaroon ng batas na gano'n? Tinanggal yung krimen sa mga subversibo. Dinicriminalize. Isipin mo yan. Subversion tinanggal mo yung crime sa subversion. Nung tanggalin mo yung crime, nawala rin ang penalty. Ano ba ginagawa ng subversibo? Sana kung nanghihikayat lang ng gulo yan. Kakapatay yan . Tapos yung libel, yung offense, magtaka kayo ron ha. Kaya di ba mayroong panawagan, i-decriminalize din yung libel. Yun ang unang-una. Kasi yun, may kaakibat na responsibility yung ginagawa. At saka napakahalaga ng ginagampan ng papel ng mga nasa media. Kaya lang, iba na kasi media ngayon dito, kontaminado. Ito, tignan ninyo yung nangyayari sa Hong Kong lang, mga kaibigan, di ho ba? Alam ba ninyo yung nangyaring press conference sa Hong Kong? Nagpa-press con yung yung leader doon, yung si Lam, yung babae. Lintik po nangyari. Nahanap ko yung balita, parang hindi ko yata naisip ba? Ito yung balita, nakita ko na. Nagpa-press ko itong itong leader dun sa Hong Kong, mga kaibigan, na si Carrie Lam. Nitong Martes, kahapon. Inaasahan magdi-deliver siya dahil dito sa tuloy na kaguluhan sa Hong Kong. Demonstrasyon, walang tigil na. Imbes na mga kaibigan, alam ba ninyo, pinagtulungan siya ng media. Binakbakan siya ng sunod-sunod. Di siya nakapagsalita. Alam niyo, sabi nung isang reporter, you blame your own political misjudgment on others. Di ba ganyan dito? Yung kanilang mga kapalpakan, mga kaibigan, dito uso yan. Ibinibintang sa iba. And refuse to acknowledge your mistakes.
Ayaw mo niyang tanggapin ang iyong pagkakamali. Sabi nung journalist, sinunda naman ang isa. Sabi, when will you accept political responsibility to end citizens' fear? When will you be willing to step down? Yun yung hinihingi. Kaya nila ayaw tumigil. Ibig sabihin, meron ng loss of confidence. Doon po sa bill na extradition bill na bagamat itinigil na raw, pinatay na raw yung bill na yon, ayaw nang maniwala sa kanya ng tao na wala na respeto. Ibig sabihin, wala na siyang kredibilidad. Pero sa dinami-dami ho ng banat sa kanya, harap-harapan po yan, Merong isang nagsalita, nagtanong na media. Alam niyo, tanong, Mrs. Lam, many citizens have been asking recently, when will you die? Ang sakit, ano? Isip mo, tanong ng media, kailan ka mamamatay? Kasi hindi niya nakukuha yung point. Ang point nitong kaguluhang ito, yung pagtanggap niya sa hinihingi na pagbibitiw niya sa tungkulin. Pagkatapos, sisisihin mo nga naman yung mga tao, ba't kayo nanggugulo? Una bes, hindi yata nagsimula yung gulo na yan, ayon sa mga reports, Ultimo yung mga bumabato ng report dito sa Pilipinas, na may mga correspondent doon sa Hong Kong, ang gulo, nagsisimula, may ginagamit pa silang mga hoodlum, di ba? Yung mga, triad, di ba, droga yun? Yun ang ginagamit nila para, guluhin yung mga demonstrador, saktan. Hindi po tatanggapin ng resignation, Siyempre, yung mga tao, lalaban yan. Knowing yung mga tao na yan, merong mga, hindi ho yan kumukuha ng bayad kapalit ng paglahok nila sa demonstrasyon. Pusa nila yun dahil lahat siya may mga trabaho o kaya nag-aaral. Yun lang ang pinag-uusapan dito, walang ideology rito. Hindi katulad dito, kunyari, ideology, yun dyan sa mga subversibo. Hindi ho ba? Paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Bahay, tibay, ang bilis, ilagay, isang araw lang siya. May bahay ka na. Jacinto Steel, bahay tibay, stormproof steel houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man, o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagigigigigigigigil, bravo! Susugod lang ang sugod, bravo! Laging good na good, bravo! Basta may bravo!
mo. with proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo itong subversion law, revive o muling buhayin, gawing krimen ulit, di ba? Tinanggal na yung criminal, liability niyan eh. Pero bakit ba tayo nagkaroon ng batas na dinecriminalize itong anti-subversion law? Ako, sa pagkakaintindi ko, meron tayo kasing provision sa konstitusyon na nagsasabi na walang pwedeng ikulong dahil sa kanyang political belief o paniwala sa politika, dapat siya makulong. Yung communism, itinuturing na political, idea. Sa provision na yon, ito'y sa akin lang, Siguro kung may abogado dyan, baka pwede niyong explain. O kaya nakakaalam kung bakit tinanggal ang criminal liability nitong subversion, insurrection, yan. Ngayon, alam ho ninyo, magtataka pa kayo kasi nung itong ma-decriminalize itong anti-subversion law, kaninong panahon? Panahon ni Presidente Ramos daw. Siya ang presidente noon. Di ba? Isipin ninyo, military yung nakaupo, di ba? Presidente Ramos. Pero wala namang komunista, gumagawa ng mga karahasan. Wala namang ganyan sa panahon ni, kung meron man dun sa mga, siguro, may mga labanan, pero sa panahon ni Ramos, walang masyado. Nabalitaan tayo. Sa panahon ni Cory, dami. Doon nga pinalaya sila Joma Sison, di ba? Nagsimula yan actually sa panahon ni Cory. Nakalabas si Sison. Natatandaan niyo ba, malimit kong binabanggit, pero meron mga iba sa inyo, kilala niyo si Kauding Bartolome. Yung dating komentarista sa radyo, tsaka magaling na sumulat yun. 5-time Palangka Award yun, writer yun. Araw, kasi nga kami laging magkasama niyan. Marami naman akong pwede akong bumarkada sa iba, pero sa mga komentarista nun sa radyo, diyan ako bumarkada kay Kauding Kasi unang-una, hindi ako sasabit sa gulo. Dahil si Kauding, hindi naman hindi naman pwede sumabak sa away yan dahil yan payat yan, tsaka may edad na. Malabo pa mata niyan. Ang kapal ng salamin niya. Si Kauding nga kuwan siguro yung damit niya ngayon, pero hindi ko napapansin yun na ang damit ni Kauding, yun at yun din araw-araw. Hindi ko napapansin yun. Hindi ko pinapansin yun.
ni Cauding Bartolome, ang mga MPA, nung araw, nakikinig sa kanya sa radyo. So ngayon, sinama niya ako minsan, magkasama kami. Pumuntahan niya tayo, may book launching dyan eh. Si Pete Lacaba. Yung kaliwa rin yun, di ba? Nag-book launching doon pa ginawa sa Port Santiago yata eh. Hindi ako nagkakamali. Ngayon, pagdating namin doon, hindi ko napansin eh. Sandali lang naman kami. Tapos, lumayas na kami. Nung naglalakad na kami palabas doon sa pinagdausan ng book launching, kalahin ninyo eh, merong sumabay sa amin. Sabi, Cauding, binati siya. Tinignan lang eh, alam niyo si Cauding, hindi basta nang babati yun eh. Sabi nakikinig ko kami sa iyo eh. Sabi gano'n. Di lumagpas na. Sabi ko, Cauding, sino ba yun? Si Joma Season yun eh. Mga kaibigan. Ngayon, eto, ang sinasabi naman ni Joma Season, yan daw revival ng anti-subversion law, mga kaibigan, hindi subversion law will not eliminate the Communist Party of the Philippines. Pero pag wala na yung batas na yan, underground na kayo. Di ba? Ang problema ho kasi, lahat na ng pagkakataon, binigay na sa mga taong yan. Lahat na, nakalahok na sila sa politika, di ba? Katunayan isang katutak ang party list nila, front lang eh. Bayan muna kung ano-ano. Ang dami niyan, party list na yan. At bawat isang party list organization na kinakatawan nitong mga kaliwa, an ideology communist, mga kaibigan, kung hindi lang isa. Hindi mo ba? Ito kung tawagin pa nga nila yung sarili nila, Makabayan Black eh. Hindi naman kayo makabayan eh. Makabayad kayo eh. Eto kung talagang lang mga kaibigan, maganda sana ang bansa natin kung ang mga leader totoo. Papa-inventaryo ko yung yung pork barrel eh. Diyan tayo magkakaalaman eh. Sana punta mga pork barrel niyan. Samantalang itong mga party list na ito, ang kanilang pribileyo na nakukuha sa Kongreso, pantay ng regular congressman. Bawat isa, kung 3 yun, di times 3 sila. Saan napupunta yung mga pork barrel na yan? Mga kaibigan. Pagkatapos lahat na binigay na sa kanila ng gobyerno eh. Sa panahon pa ni Marcos eh. Ngayon, may problema tayo kung bakit yung sinasabi nila, naaakit yung mga kabataan na sumama dyan. Sa kabila na alam na nating wala na huyang ideology na yan eh. Di ba? Ultimong China ngayon, kapitalista na eh. Di ba? Yung kapitalismo, kalaban ng komunismo yan, di ba? Ano ba pinaglalaban itong mga taong ito? Yun lamang pagbibigay sa kanila ng mga pribileyo
dahil tanggap na sila sa sistema. Pero ano nangyayari? Nagre-recruit, mga kaibigan, ng mga mamumundok. Ito naman mga kabataan na bakit sila madaling naaakit? Yun ang tanong. Yun ang dapat na issue na pag-usapan din. Bakit madaling naaakit? Nung panahon ni Marcos, meron din yan. Di ba kinukwento ko sa inyo eh. Ako, wala akong kamalay-malay. Napasama ako dyan. Batang-bata ako. Inanyayahan lang ako. Inutusan ako. Ikaw mo bata ako. Sumunod ako. Yung pala, komunista na pala itong mga nag-uutos sa akin. Yun na niyang apo nyo. Sumasama doon sa mga mga taong labas yan. Ha? Kaya ginawa ko, lumayas na agad ako roon. Ngayon, ito, meron dahilan kung bakit itong mga kabataan naaakit sila ng walang kakwenta-kwentang ideology na yan. Wala yan eh. Kung tutusin ninyo eh. Yan, hindi makabayan yan. Mga kaibigan, magtataka kayo, yan. Asan yung mga leader niyan? Dito, sa Pilipinas. Di ba, nandyan yung mga sila Casino, kung sino-sino eh. Kung mga makapagsalita yan, magtataka kayo, ano ba mga trabaho niyan? Yung babalo, si Reyes. Ano ba trabaho niya? Buhay ba yan? Tumanda na sila, yan lang ang ginagawa nila, yung mag-rally. Magdoktrina, mga kaibigan. Hanggang ngayon, nagdududoktrina sila. Isipin ninyo, alam nyo dito sa Pilipinas, ano ba tawag sa Pilipinas? Di ba ang Pilipinas the only Christian country in Asia? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi magkiklik. Mas madali pang ang lokohin ng Pilipino sa relihiyon kaysa dyan Kung tutusin ninyo tinan mo si Eli Soriano, ang dami naloloko ng animal na yan, mga kaibigan. Nagtatago na yan, wanted na yan. Wanted na yan sa kasong rape. Nagtatago na, nakakapanloko pa. Ngayon, meron dahilan. Hanapin natin ang dahilan. Ano nagiging dahilan kung bakit yung mga kabataan ay madaling natatangay, naiingganyong sumamar yan sa mga ganyang kilusan. Kasi alam nyo kung ano dahilan? Yung injustice na sinasabi. Yan ang ginagamit na kumot. Talagang gano'n, may injustice talaga Di ba? Kamakailan nga, nabasa ko sa periodiko Meron silang kinakampanya ngayon sa Amerika, isang babae, para makalaya. Mukhang palalayain na itong babae. Ito. Nung siya ay 14 years old, pinatay niya yung isang supposed to be customer niya nung gabing yon. Kumuha sa kanya. Sipin nyo, 14 anyos. Ang gandang babae pag nakita ninyo Kaya tumaba na siya Alam nyo, kung mahigit 15 taon na yata siya nakakulong. Mga kaibigan, kaso niya, murder, pagpatay. Ngayon, bakit niya napatay? Ang sabi niya raw nung una, pero hinatulan siya. Isipin mo nga naman, nasa edad na yung prostitute na siya. Pagkatapos, biktima ko ng sex trafficking.
Oh. Biktima pala siya. Kaya pinatay niya yung yung gagamit sa kanyang lalaki, ang edad more than 40 years old. Hindi ba sa Amerika, galit na galit sila sa ganyan? Kaya doon magtataka kayo. Bakit yung batang yon ay nakulong? Samantalang minor siya nung mangyari yung krimen doon sa pinatay niya. Mga kaibigan, obviously, hindi ko alam kung tapos na silang mag-sex o bago sila mag-sex nung napatay niya. Pero, inamin niya na siya ay, di ba dapat siya ang pinanigan ng batas? Dahil kabata-bata nito Una, ayaw ng mga Amerikanong ganyan, yung mga bata relasyon sa mga may edad. Ayaw nila noon yung nagkakaroon ng ganon. Magtaka ka. Ngayon, mabuti na lang, meron mga celebrity na nag-initiate nito para reviewin yung kaso nito at para muling makalaya yung bata na yon. Na ngayon higit na siguro ng kalahati ng buhay niya. Kasi 14 anyos siya nung mangyari. Dinakulong na siya noon, di ba? More than 15 years na. Mas mahaba na yung panahon ng buhay niya, na ginugol ng buhay niya sa loob ng kulungan kaysa dun sa Ngayon, yan, bihirang kwento yan. Pagdating dun sa Amerika, bihirang kwento. Hindi katulad dito, talamak na kwento yan. Talamak na injustice yan. Sinasabi ko nga sa inyo, kumpara sa subversion. Hindi ba dapat yung kasong libelo, yun ang ma-decriminalize? Hindi ho ba? Kasi po, usually, ang kinakasuhan ng libel, mga nasa media. Ito nga ang dahilan kung bakit masasabi mo na ang isang bansa ay meron demokrasya. At saka ang tao ay malaki ang naitutulong ng media sa paghatid ng mga balita. Huwag niyo intindihin yan yung mga nagsasabing, yung mga supporters ni Presidente Duterte, wala namang alam, may kunyari may alam. Ang kaso nakatapat Pero, hindi dapat kriminal ang kaso niyan. Kasi wala namang krimen na ginawa yan Krimen ba yung magatid ka ng tamang balita? Ngayon, kung hindi tama yung balita mo, pwede ka rin kasuhan. Pero hindi dapat kriminal ang kaso mo. Civil case. Katulad sa Amerika. Tapos itong mga komunista, dinikriminalize yung subversive kaya wala na silang pananagutan sa batas. Kahit magdoktrina sila, habang nandyan yung batas na yan, pwede talaga nilang enganyuhin kahit sino. Ngayon iba na ang takbo ng isip. Bakit kami noon? Ako, high school ako. Uso na mga rally. At doon na nga, inabot na nga ng martial law. Di ba? Pero hindi kami na-impluensyahan ng mga ganyang klaseng katarantaduhan. Unang-una siguro sa upbringing ng tao. Pag ang tao, pinalaki mong may takot sa Diyos yan, hindi sasama yan dyan. Ba't siya sasama dyan? Grupo ng mga walang Diyos yan. Di ba? Ngayon, saan nila ginagamit yan? Nakikibaka raw. Makabayan black pa nga tawag. Paano kayo naging makabayan? Ano ba na ipaglingkod nyo sa bayan? Sa hinaba-haba ng panahon, puro kayo perwisyo. Ni Marcos.
Yan si Joma Siso, nasan? Nandun sa Netherlands. Bakit? Ang ganda ng pribileyo eh. Kaya sabi nga, hindi na babalik dito yan sa Pilipinas. Ang sarap ng buhay niya ron. Alam niyo kung ang buhay ng mamamayang Pilipino matulad sa the Netherlands, mawawala talagang krimen. Yun ang tignan ninyo. Bakit? Kasi may secured ka eh. Di ba? Ano ba hinahanap mo sa buhay? Lahat ng hinahanap mo sa buhay, sa bansang yun, ipinagkakaloob eh, ng gobyerno eh. Kaya sabi nga eh, kahit na doon, legal ang droga, yung marijuana, legal doon. Oh, yung pag sinabi raw coffee shop, marijuana yun. Pupunta kayo sa coffee shop, doon mo mabibili yung marijuana. Pero walang siraulo. Mga kaibigan, katunayan yung mga bilangguan nila ron, ibinebenta na yung mga properties, yung facilities, sapagkat wala nang nakukulong na mamamayan. Alam niyo sino nang gugulo sa Netherlands pagka may mga event? Eh, hindi taga Netherlands. Minsan, Australiano, dumayo ron, yan. Alam niyo, Australiano, magugulong tao rin yan eh. Salbahe yan eh. Hindi man lahat. Pero karamihan eh. Sa Australia, di ba? Diyan itinapon yung mga kriminal nung araw na mga galing sa yung mga British, di ba? Oh, diyan sila tinapon. Oh, tsaka yung mga taga-United Kingdom, pag dumadayo sa the Netherlands, sa kwento sa atin nila Arlene, yan ang mga magugulo eh. Kaya pag kami mga event na, di ba? Siguro yung mga sports event, di ba? Oh, siyempre, nilalaho ka ng mga iba't ibang bansa kung mga football yan. O, di ba? Mga ganun lang. Halimbawa lang, di ako sigurado. O, yun, nagkalat na pulis. Ha? Kasi, binabantayan na yung mga pwedeng manggulo. Di ba? Gumawa ng gulo. Pag nakahitit na marijuana, imbes na maging impeachment, hindi magulong tao, mga kaibigan. Hindi ba? Yung mga mamamayan nila ron. Nabanggit namin yan eh. Kaharap namin si Mayor Lim. Yan si Arlene. Noong isang araw, di ba? Eh, sabi, bato ganon, Mayor. Ang kaibahan eh, doon legal yung marijuana pero wala hong nakukulong eh. Dahil walang krimen. Eh, sabi ni Mayor Lim, eh siguro sa yun, upbringing. Oo nga. At saka, sa mga nakaraan, di ba, nabalitaan nyo naman yung ang mga Netherlanders, sila yung pinakamatatalino taong nabubuhay ngayon sa mundo. Diyan nagmumula. Ang katunayan, galing sa Netherlands na mamamayan. O, sipin ninyo yan. Hindi ba? Kung ibig sabihin, yung security ng mamamayan, nasa kanila eh. Pag wala kang trabaho, walang problema. Hindi ka magiging aburido. Di ba? Di ka tulad dito, daming iniisip ng tao. May trabaho na nga, pero malalim pa rin ang iniisip ng tao. Bakit? Hindi sumasapat eh. Yung kita eh. Di ba? Lalo na kung hindi naman permanente ang trabaho. Yan ang mga factors eh, yung pangunahing benepisyo ng tao, yung kailangan niya.
kinakain. Yung wala pala makain doon, alam niyo kung ano kinakain? Buffet. Pupunta ka sa isang lugar na doon nila pinakakain, pero yung buffet. Saan ka nakakita ng ganon, mga kaibigan? Ultimo sa Amerika, hindi nila kayang gawin yun. Di ba? Oh. Ngayon, yun ang makikita ninyo. Bakit ito mga kabata? Kami nun, hindi naman kami madaling maakit ng ganyan, di ba? Meron mga naakit, pero kami hindi. Kasi maliit pa yung upbringing mo eh. Yung takot na kagad sa Panginoon Diyos ang nakatanim sa isip mo eh. Paano pang hindi na pwedeng singitan ng mga ganyan yun eh. Kung ang paglaki mo eh, yun na naging ano mo agad. Pundasyon. Hindi ba? Ng iyong pagkatao. Oh. Ngayon, nakakit sila dahil alam niyo yung injustice, madaling i-ano yan eh. Isubo yan para ang tao makuha mo yung simpatya. Hindi ba? Oh. Yun ang tungkulin ng gobyerno. Bakit hindi? Ang gawin kasi dapat ng gobyerno, yung kwan. Hindi mo man masiguradong masusugpo mo yung injustice, at least man lang ma-minimize mo. Paano mo gagawin yun? Una, sa pulis. Paano nating papayagan natin tumanggap ng walang pananagutan? Lahat merong pananagutan. Lalo na sa gobyerno ka. Accountable ka. Hindi ho ba? Magbabalik tayo pagkatapos po ng ilang paalala mula sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues, .460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all along. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Itong si Joma Season, siyempre, ang
na siya yung pinaglalaban dito. Di ba? Wala naman na yan eh. Katunayan eh, nakikipag-boxing ka, pwede ba yung boxing na yung kalaban mo nasa ring, ikaw nasa labas ng ring? Nasaan ka? Di ba? May boxing bang ganon? Ha? Pwede ba mag-boxing tayo? Kahit si Pacquiao ang kalaban, magkakatalo ba yan? Di ba? O, kung yung isa nasa loob ng ring, ikaw nasa labas, nasaan ka? Ando sa, ano ka? Sa the Netherlands. Bakit? Libre lahat dyan eh. Pati hospitalization mo dyan eh. Kung kailangan i-transplant siya, kung may puso yan, si Joma, makakalibre siya ron. Lahat ng transplant, abutin niya ron. Pati eggplant. Ha? Oh, ganyan no eh. Talagang i-decriminalize. Ha? Yan, eh kung ibabalik yan, wala namang masama, di ba? Kasi, pero baka naman ang gawin dyan, eh, gamiting ano yan. Ang pinangangambahan lang natin dyan, baka gamitin naman na justification para mag-create tayo ng isang masamang environment, magulo, sabihin natin maraming subversibo, yan, may insurrection. Eh wala namang ganun pa eh. Eh mga isolated yung sinasabi nilang kaso, nawawala, isa lang yun eh. Di ba? Oh, at saka mapipigil mo ba yan na sumama sa idea? Oh, ano yan? Dalawang gobyerno? Kasali kayo sa parehong gobyerno? May sarili kayong army? Pagkatapos kalahok din kayo sa gobyerno ng gagamitan ninyo ng army ninyo? Ano yan? Hindi mo ba? Dispalinghado eh. Oh, ngayon, tagang dapat ano na yan. Wala naman ang ipinaglalaban niya mga yan eh. Lahat na ipinaglalaban nila na-address na eh. Di ba? Natugunan na lahat yung pinaglalaban nila eh. Ginagamit pa nga nila yan para pagkakitaan eh. Ginagawang hanap buhay eh. Yung mga rally, di ba? Kaya gustong-gusto niyan, magulo bansa natin. Bakit to? Kasi ang prosesong gusto nilang mangyari, ganito. Na yung kandidato, mag-o-open yan na sila sumusuporta sa ganong kandidato. Sino? Yung alam nila kasi mananalo na. At alam na ng lahat, mananalo na. Doon na sila susuporta. O pagkatapos, sino unang kalaban? Di ba sila rin? Di ba binaybi pa ni Presidente Duterte nung una yan? Pinaglalagay pa sa kabinete. Di ba? Ano ginawa? Gumawa ba ng matino? Yung bang sinasabi nilang ipinaglalaban nilang kapakanan, nagawa nila nung sila nakaupo? Oh. Meron pa nga sumabit sa pagnanakaw. Eh ganyan din sa panahon ni Cory nun eh. Yung mga pinaglalagay ni Cory, yung palang kaliwa, pag ginamit mo sa pagnanakaw, mas malakas yun kaysa sa kanan. Oh. Ganun na nangyari noon sa panahon ni Cory. Di ba naulit ngayon, baby pa sila. Sino unang kumalaban sa administrasyon ngayon? Di ba yan din mga yan? Oh. Wala na eh. Kasi ang gusto nilang proseso, ito, simple lang eh. Yung ang tao, pagka bago ang administrasyon, gusto nila mawala na ng pag-asa ang tao sa ganitong klase ng sistema.
Yun ang nasa isip nila. Na pagka nagsawa na yung publikong yan, gugulo, ang gagawin lang natin, guluhin ng gobyerno. Siyempre, pagka ginugulo mo ang gobyerno, lalo kahit na imbento lang yung mga kinukwento ninyo, mga doktrina ninyo, di ba? Hikayatin ng tao laban sa gobyerno sa maling paniwala, mali ang ang mga gagamitin nilang basis para pagalitin ng tao. Eh siyempre, katulad nun, kung boboto tayo ngayon, nagsisi na naman tayo. Sa susunod, yung pagsisisi ng tao, inuubos nila. Inuubos nila ang pasensya ng tao. Para sa kanila, pag dumating na yan sa sukdulan, wala na silang pagpipilian, kundi tayo na ang susubukan yan. Kaya nga sila lumalahok din dito sa proseso ng ating kung sa bagay, ito ang ipagtaka nyo kung may pinaglalaban niya na sa Japan may communist party yan sa politika nila. Bakit doon hindi naman ganito? Wala namang ganyan ang gugulo sa gobyerno. At saka yan, pag yan ang mga kausap mo, hindi kayo matatapos niyan eh. Saan ka dadaling kwento niyan eh. Pagtatalo. Pagka hindi na nila maidipesa, ililigwa ka nila parang si Eli Soriano kung mambulag ng tao. Ganyan sarili yun naman. Di ba? Oh, yan ang tao sa demokrasyang proseso. Ang naisip nila, pag nagsawa yan, ang bagsak niyan, tayo na lang ang choice. Yung wala nang pagpipilian. Nubos nila, walang pagpilian ng tao. Ganon. Kaya sasakyan nila yung mananalo. Pag nanalo, awayin nila. Guguluhin nila. Pero yung mga magnanakaw, di ba nung una, pinangangalandakan yung mga yan? Nung uso yung pagpatay nun, yung mga Sparrow unit, mga Alex Bungkayaw, di ba? Tinutumba mga pulis. Nakakita ba kayo mga magnanakaw na opisyal? Tinumba niya mga yan? Wala naman eh. Ang tinumba niya, puro patrolman eh. Mga kaibigan. Ewan ko kung totoo sila patay na nila yung mga cabinet member na magnanakaw, senador. Bakit yan? Ang daming lumaspag ng pera. Bakit buhay yung mga yan? Ba't hindi sila sumampol ng ganyan? Kung talagang may pinaglalaban yan. Panakot eh. Bakit? Para makakolekta. Di ba? Para may mga maglagay sa kanila. Katunayan, may mga politiko rito naglalagay sa kanila eh. Di ba? Mga kaibigan. Kaya nga, wala na silang pinaglalaban eh. Ano pa pinaglalaban nyo? Lahat ng bagay, lahat ng diferensya ng bansa natin, paikot-ikot bagsak na kadahilanan. Yung kadahilanan na yun ang source ng lahat ng problema. Ano yun? Corruption. Kaya nasira ang rule of law dahil sa corruption. Nagpapanggap pa yung PACC, anti-corruption. Hindi totoo yan. Ombudsman, hindi totoo yan. Mga kaibigan, wala nga nakakasuhan eh. Kaso-kaso lang eh. Pag kami, yung walang panlagay, yun, natutuluyan. Hindi totoo lahat yan. Bakit? Hindi naman nalulutas ang corruption. Yan ang totoo, mga kaibigan. Yung corruption, yan ang lahat ng naging sanhi
ng pagkasira ng rule of law sa piskalya, sa pulis, sa piskal, sa hukom. Hindi ba? Mga kaibigan, di ba? Tama naman Bakit? Lahat nagkaroon ng corruption Contaminated ng corruption lahat. Bulag ang katarungan. Nabulag ng pera ang katarungan sa bansang ito. Yun ang talagang ugat. Ngayon, hindi dahil sa magaling sila mag-recruit, isa pa rin bagay na pwede, hindi naman dahil sa magaling sila mag-recruit Kundi, tanggalin mo yung mga loblo. Mga kaibigan, manunumbalik yan. Pag nanumbalik yan, ano pa idadahilan yan? Mahihikayat niya pa ba yung tao na mapaniwala nila sa kanilang ipinaglalabang kuno? Hindi na nila mahihikayat ang tao ron. Mga kaibigan. Di ba? Dapat ang gobyerno, kung tutuusin mo, hindi naman sila nagre-recruit ng mga subversibo Sino? Yung gobyerno na. Yan ang recruiter ng subversyon. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Magpapatuloy tayo. Mga kaibigan, nagluluko tong isang aking iPad dito. Mga kaibigan, pasensya na. Nagpapatay sin dito Baka, naalala ko yung mga pagbati mamaya sandali, may babatiin ako rito Birthday lumalabas dito ko titignan. Sandali may babatiin tayo. Birthday ngayon. Birthday ngayon. Inang Banji Galang. Yun. Si Mrs. Banji Galang pala may birthday. Ngayon ang birthday niya. Anong petsa ngayon? 14, di ba? Birthday ngayon. Binabati natin si Ginang Banji Galang sa kanyang ika-66 na kaarawan. At narito po ang ating handog para kay Ginang Banji Galang. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Ito, matapos na balaan ni
Mayor Isko Moreno, yung pong dalawang operator na ginagamit yata ang dami ni ERAP ito. Pero balita ko, yung nagpatakbo ng palengke dito na pribado dito sa Maynila, matapos silang balaan na kapag hindi sila nagbayad ng halagang 25 million na kanilang atraso sa city government, gagawa ng hakbang si Isko Moreno laban dito sa mga ano ito. Isipin ninyo, 2017. Ano ngayon? 2 taon, hindi nagbabayad. Itong mga private operators ng mga palengke sa dito sa Maynila, yung kinamkam. Bakit nyo bakit pina-joint venture ni ERAP sa pribado yan? Mga public market yan eh. Ito yung dalawang kumpanya, yung XRC Mall Developers Incorporated at saka yung Market Life Management and Leasing Corporation. Ito pala yung mga operator din ng mall. Sabi nagbayad eh. Ayon sa balita ngayon, siguro bukas palalabas yun, nagbayad na eh. Nag-advance na doon sa kanilang atraso, mga kaibigan. Balita ko, taga Marikina pala itong ito may-ari ng isang kumpanya rito. Mga kaibigan, yung nag-ooperate ng Santa Ana, San Andres, Trabaho, Sampaloc. Yan pala under Central Malls. AMRC Holdings Company. Ang may-ari nito ay nagngangalang Alex Cruz. Mga kaibigan. Sila raw yung mga meron Town Center, Dreamwave Hotel sa norte. Mga kaibigan, ang lagi raw nakausap nito dyan sa City Hall, si Mr. Ismael, itong business development manager nila, si Ismael, ang kausap lagi yung city administrator. Siguro doon siya nagbibigay sila ron. Kung magkano lang yung gusto nilang ibigay, pero hindi pumapasok sa kaban ng lungsod ng Maynila. Ganun ho yan mga kaibigan Kaya yan, napilitan sila ngayon. Yung hindi nga bayad yung buo, pero malaki rin yung in-advance nila. Mga kaibigan, hindi ko lang malaman kung nakuha ko yung balita Maganda sana mabasa natin yung balita na yan. Ngayon, ito naman si convicted plunderer ERAP Estrada. Hinahamon niya ngayon si San Juan Mayor Francis Zamora na magsampa ng kaso laban sa kanya kung talaga raw may ebidensya na merong irregularidad tungkol sa pagbabayad niya ng buwis ng amilyar sa kanyang bahay sa Green Hills, sa Polk Street. Minura pa si Zamora, sabi, he is stupid. Stupido ka raw, Mayor. I challenge him to file charges against me. If he has pieces of evidence, he should
is no different from Isko Moreno. Oh, yan ang sabi ni Erap, ha? He is trying to create issues to make himself popular. Ayan po. Gusto lang daw sumikat. Oh, bakit nga ba hindi magsampa ng kaso? Oh, kung meron namang ebidensya. Hindi natin pwedeng sabihin na bayaan na lang natin siya. Ha? Katulad ng sinasabi, hayaan na lang natin siya. Oh, sabi raw ni Zamora, para sagutin ito. Bay, kasuhan nyo. Sobra na yung mga walang yana yan eh. Nagnanakaw na sa gobyerno, pati pagbabayad sa mga properties nila. Niloloko pa gobyerno, mga kaibigan. Niloloko pa yung sarili niya eh. Nasa gobyerno siya nun eh. Di ba? Oh, yan po eh. Kundi walang hiya talaga eh. Di ba? Ngayon, asan ba tayo? Nawala yung ano ko ah. Gumulo. Gumulo itong ano natin. O ito. Itong dalawang incheck. Mga kaibigan na naaresto dahil sa illegal detention. Kidnapping ito eh. Sa isang hotel, dyan daw sa Roas Boulevard. Ha? O, naaresto. Isipin ninyo, gaano karami na ho itong ganitong kaso ng kidnapping dito sa bansa natin. Malimit na yan, ha? Madalas na yan. Ha? Isipin nyo, gumagawa ng krimen itong mga damo pa dito, tapos dito nila bibigyan tayo ng sakit ng ulo talaga eh. Di ba? Samantalang dito nga, hindi na nga malutas-lutas yung mga krimen dito eh. Oh, pinapuproblema pa nila tayo rito. Binibigyan tayo ng problema. Pera natin ang gagastusin dyan. Iimbestigahan mo yan. Kakasuhan mo yan. Pera natin yan. Proseso natin yung gagamitin dyan eh. Mga kaibigan eh. Dapat palayasin na yung mga yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Babalikan ko yung Hong Kong ha? Kasi kita ninyo very obvious na, di ba, na buong Hong Kong na ito kung merong hindi sumasang-ayon dito sa pinaglalaban itong mga nagpoprotesta, mga nagdidemonstrasyon. Kung hindi sila kasang-ayon dyan, mga kaibigan, konti lang sila. Pero yung tumututol sa pakikialam ng China dun sa Hong Kong at saka dun sa hinihiling nilang pagbibitiw nitong kanilang leader na babae, mga kaibigan, ba katunayan, pati yung mga reporter, binlangka-blanka nila ng harapan. Yung kanilang pinaka-presidente nila yun eh. Kaya lang, siyempre, ano na sila? Administrative region, di ba? Ng China. Ngayon, parang governor na lang ang ranggo no. Pero, tutusin mo, presidente nila yun doon sa Hong Kong. Ngayon, nakita ninyo ang reaksyon ng mga nasa media ron. Iyan ang kaibahan. Yung mga tao na mahal nila yung kanilang bansa. Yung Hong Kong, mahal nila. Unang-una, umunlad dyan, hindi naman dahil sa China. Sila mismo nagpaunlad. Di ba? Ngayon,
Madalit sabi, mahal nila yung sarili nila, mahal nila yung bansa nila. Kaya, yun yung matagal nung araw, sinasabi ko yan na dito lang sa atin, iba-iba reaksyon ng media. Bakit? Pati media kasi kontaminado ng corruption. Yan ang sumira ng ano natin rule of law Mga kaibigan, yan ang totoo. Hindi mangyayari dito yan. Yung ganyang mga... Halimbawa, noong pinatay si Flor Contemplacion, ng binitay sa Singapore, ilang taon na yun Tagal na noon. Panahon din ni Ramos yun. Binitay si Flor Contemplacion. Media. Kung ano nakakaisa sila laban sa public outrage dito ng mga Pilipino. Parang alam nila kung gaano kakitid ang utak ng mga Pilipino. Hindi nila alam kasi na ang Pilipino madaling sumimpatya. Kita mo yung gano'n, parang hindi ito sa communism. Bigyan mo lang ng konting drama ang kwento yan Paniniwalaan na yan Lalo injustice. Lalo mga bata, mga idealist. Nag-aaral, di ba? Kaya madali silang mahikayat. Pero tinanin nyo, nung sa Singapore, binitay si Flor Contemplacion. Nagkaisa media ron laban sa atin. Nangyari din niya sa China, di ba? Nung merong binitay na media. Bakit? Sila kasi, yung pagka ang issue involved na ang interest ng bansa nila at mamamayan. Wala na silang kakampi ang iba kung hindi yung interest ng bansa nila. Hindi mangyayari dito yan. Magagawa ba nila yan doon kung sila nasusuhulan ng mga public official na kung sino-sino ron? Kung naglalagay ba yung leader nila ron mga kaibigan, gagawin nila yan? Kung tinatanggapan nila ng pera yan? Hindi nila gagawin. Dito hindi. Pati interest ng bansa rito, nababayaran. Mahirap nang umusad talaga ito, lalo na kung puro kunyari. PACC. 3 taon na kayong daldal ng daldal Ala naman kayo nakasuhan Alin? Yung mga pipitsugi, katatakutan ba ng mga magnanakaw yan? Ba't yung iba hindi nyo naimbestigahan? Asan ang kaso ni Cesar Montano? Nasaan ang kaso ni Wanda Teo? Hindi ba? Wala mga kaibigan. So, magbabalik ako pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, with delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. With delivery, Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867.
Radio Bandido, 8 to 10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.